eh, baka mali yung decision natin sa pagpili ng unit na yun, di ba? Kasi sinasuggest na kagad ni service advisor at 1,000 kilometer check-up, maglagay ka na ng engine treatment. Welcome back guys sa channel namin, AltF Travel. So sa mga subscribers namin, thank you. Na-reach natin yung 1,000 subscribers count. Tapos hinihintay na lang namin yung watch hours. Malapit na rin po. So today po ang topic natin ay tungkol sa PMS sa kasa. So sasagutin natin dito sa video na to kung budol ba o hindi. So dito po sa video natin, ang mangyayari po mamaya magpapakita po ako sa inyo ng tatlong quotation galing sa kasa. So papakita ko po sa inyo doon yung mga items na nililista nila pag magpapa-PMS tayo. Tapos magbibigay po ako doon ng tips. Tapos dadissect din po natin yung mga nilalagay nila kung tama ba siya or okay ba siya para sa atin o hindi. Tapos at the end of the video, sagutin natin yung question kung budol ba o hindi. Tapos bibigyan ko kayo ng another tip sa pagpapa-PMS. So ito pong topic natin, applicable po to sa kahit anong sasakyan po, kahit anong brand, pwede rin po siya. Okay, so punta tayo dun muna sa laptop ko. Doon ko i-discuss yung mga quotation kasi mas madaling i-discuss yun kaysa humawak ako ng papel dito ng quotation, di ba? So sa laptop po natin yan i-discuss. So punta po tayo. So ayun guys, so punta tayo sa mga sa mga sample quotation ng kasa. Sinabi ko sample quotation kasi itong mga quotation na ipapakita ko sa inyo, ito yung mga shinare nung mga ka-groups ko sa Facebook or yung mga nakikita ko sa Facebook groups sa GC namin, yan. So yun ang ginamit ko mga dito, screenshot. Meron din ako sample kaso nandun siya sa kabilang bag ko pero wala dito sa bahay. Pero ito kasi kumuha na lang ako sa Facebook kasi ganun din naman yun, pareho lang naman. So before tayo pumunta sa mga quotation, pakita ko sa inyo muna yung manual. Ito yung PMS sa manual natin sa booklet. So ayan, so siguro familiar kayo dito. Yan. So yung PMS guys, ang ginagawa niya ng kasa, so for example dito, so 1,000 km, so x 1,000 km times 1, so ito yung mga pine-perform sa 1,000 km. So x 1,000 km times 10, so ito yung pine-perform sa 10,000 km. Then so forth and so on, 20,000 km, 30,000 km, 40,000 km PMS. Okay? So ito yung manual 2. Yan. So yun yung mga ginagawa. So pansinin nyo kagad guys, nagpa-change oil tayo ng 1,000 kilometers, diba? Tapos posibleng may mga dinagdag si service advisor sa 1,000 PMS natin. So kung titingnan mo yung manual, technically wala ka dapat ibang ipapagawa sa 1,000. Linaw, diba? 1,000 kilometer, wala siyang sinasuggest. Ayan, inspect battery siguro. Check mo yung battery. Tapos tingnan natin page 3. Ito yung 1,000 km. Wala kang masyadong papagawa, diba? Kaya mabilis lang yung 1,000 km PMS kasi change oil lang. Okay lang naman yung change oil kayo guys kasi yung initial na langis na nilagay sa units natin. Kung brand new yung unit mo, may chance kasi na may mga, alam ko kasi dati ganun, ewan ko lang ngayon sa mga engine ngayon, pero dati kasi meron pa rin yung mga maliliit na metal parts na, alam mo yun, yung mga excess na metal parts na chance na sumama o humalo dun sa langis. Kaya sa 1,000 km check-up or PMS, kung nagsuggest ng change oil, okay lang yun. Kasi para ma-drain yung mga, kung sakali man may dumi. So okay lang. Okay? So ganun magtingin ng manual guys. So ano yung, kunyari 10,000 km. So pag 10,000 kilometers ka na, ito yung mga gagawin dyan. So ayan, mga yan, sample.
check yung clutch pedal, check yung drive shaft boots, baba to 10,000. Ayan, replace engine oil dyan, change oil ka dyan, saka change ka ng oil filter, yung battery check ulit, ganyan. Ayan. Tapos punta tayo ngayon sa ito nga, punta tayo sa mga quotation ng kasa. So dito guys, pansin nyo may green check. So ibig sabihin niya, pag may green check, okay lang, approve nyo na. Kumbaga pag binigyan kayo ng quotation na ganyan, accept nyo na kagad. Accept nyo itong mga ganyan sample. Okay. Ngayon, itong mga next kong diba, ka-questionin. Kaya ako i-questionin guys kasi pansinin mo 15,000 kilometer check-up. Ito yung mga pinagawa. Ngayon balik tayo sa manual. Ito na tayo sa page 2 para mas maraming item. Meron bang 15,000? Wala naman, di ba? Kasi nasuggest nila 20,000 tsaka 10,000 pero walang 15. Okay? So, ngayon pag pumunta ka sa kasa, bibigyan ka ng ganong quotation, ng ganito. Technically, kahit di mo na pagawa itong mga to. Okay, ang sinasabi ko dito guys, kung magpapa-PMS kayo at sinuggest sa inyo ni service advisor na lagyan itong mga to, lahat yan, decision yun guys. Pag in-accept nyo, edi okay, yumaman si kasa. Pero kasi guys, pwede nyo patanggal yan. Kasi, unang-una, 15,000, unang-una wala sa manual yun. Pangalawa, 15,000 kilometer check-up or 15,000 kilometer PMS, meron ka ng gas decarb cleaning set, tsaka engine decarbonizing. So sinasabi ba ni Toyota na ayun ni Toyota o ng mga ibang brands, Nissan, Mitsubishi, Ford, na ganun ka dumi agad yung engine nila after 15,000 kilometers? 'Di ba? Kakaduda lang eh. Tapos sasalpakan kaagad nila ng Toyota engine, gasoline engine flush. So mag-engine flashing ka na kaagad kahit 15,000 km ka pa lang. So at sa ganung kilometers, meron na kaagad sludge dun sa loob ng engine mo. May oil sludge na kaagad. Tapos sa gas injector cleaner, ito yung ito yung panlinis sa mga fuel injectors. So sinasuggest ba nila na sa 15,000 madumi na rin yung fuel injector mo? Kaya kailangan mo na ng injector cleaner? Hindi naman sinabi sa manual, di ba? So tapos ito yung negosyo to battery check. So itong battery check mo, 553 pesos. Ang suggestion ko sa inyo guys, kung gusto nilang ipa-check yung voltage ng battery nyo at saka yung health, pumunta kayo sa battery center or nagbebenta ng battery gaya ng Motolite o kaya ng Amaron. May chance pa kayong makalibre depende dun sa bantay. Kung papacheck lang yung voltage. Pero yung iba kasi naniningil yan 50 pesos up to siguro 200 pesos or 250. Compared dito sa 553. O di siguro, pagpalagay na natin, sobrang ganda nung equipments na ginagamit ni Kasa dun sa battery checking. Nasa sa inyo yun guys, pero hindi mo naman kailangan pagawa lahat yan sa Kasa. Or, hindi mo lahat dapat tanggapin lahat nung sinasuggest ng dagdag kagad sa PMS mo. Okay? So, punta tayo sa next na sample. Okay, so 10,000 km check-up or PMS. So, lahat ng green okay lang. So, again, sinuggest nyo na kagad yung gas injector cleaner saka yung engine flush additive. So, ito yung engine flush din. So, sinasabi nila sa 10,000 km magpa fuel injector cleaner ka na rin.
Kasi better daw na, or better sure na malinis kesa kesa madumi yung ano mo, yung injector cleaner. So sinasabi ba nila nasa 10,000 kilometers na tinakbo mo, may chance nang madumi kagad yung fuel injector? Magiging ganun yun kung papalit-palit ka ng gasolina. Kunyari, pag nagpapagas ka, pupunta ka ng Petron, tapos tatalon ka ng Shell, pupunta ka ng Sea Oil, minsan sa Caltex, tapos iba-iba yung tawag yung RON or yung octane. O siguro, pwede ka magpa-injector cleaner, pero kung isang gas ka lang, nakadalasan naman sa mga driver, mas prefer nila yung isang station lang or dalawa, ganyan. Di naman siguro ganun kadumi yung ano mo, yung fuel injectors mo. At isa pa guys, example na lang yung XCS, Petron XCS. So yung Petron XCS na yun, meron nyo yung halong mixture, yung gasolina nila. So aside sa gasolina, meron pa silang additive, kaya naging tawag doon XCS. So yung additive na yun, panlinis din po yun ng mga fuel lines tsaka ng injector cleaner. Tapos ngayon sasalpakan ka ni service advisor ng gas injector cleaner sa 10,000 km PMS. Ang suggestion ko guys, gaya ng sinabi ko, kung feel nyo namang isang gas station lang kayo at hindi naman pumapalo yung kilometer per liter ng sasakyan nyo, yung konsumo, o kaya wala ka naman nararamdaman kakaiba dun sa unit mo, patanggal mo na yan. Gastos lang yan 702. Tas engine flash. So papa-engine flash ka 10,000 kilometer. O sige, pagpalagay natin magpa-engine flash ka kung nagpalit ka ng brand ng langis o kaya nagpalit ka ng viscosity ng langis. Kumbaga, kung galing ka sa 0W30 naging pinalitan mo ng 5W30, magsaka mo salpa ka ng engine flush para ma-drain yung lumang langis na maayos. Pero kung same lang yung langis guys, kunyari Toyota fully synthetic 5W30, tas yung next change oil mo same lang, wag ka na magganito. Patanggal mo na yan. Tapos itong ito, engine treatment. So, pag nag-engine treatment kasi guys, ang kinagawa dyan, may nilalagay silang additive dun sa engine mo on top ng bago mong langis. So, ang gagawin dyan, parang sa engine treatment, parang ipupush pa ng engine treatment na maging mas maganda pa yung, alam mo yun, yung takbo ng engine mo, or parang mas cleaner, mas safe, ganyan. Guys, sa 10,000 km hindi pa ganun kapalyado or hindi pa papalyo yung makina mo nun. Unless barubal ka mag-drive, di ba? Yung engine treatment, siguro gawin mo yan. Suggestion ko lang kasi ako ganun gagawin ko. Engine treatment ka mga 40,000 km. Okay, pero kung willing ka naman sa Toyota magpa-engine treatment, wala namang kaso dun. Okay, pero sana naman sa right time or sa right interval. Okay? Tapos ito pa isa, engine detailing. Yung engine detailing guys, pwedeng kayo na lang maglinis ng engine bay nyo kung may time kayo. Kung wala naman kayong ginagawa, di ba? At least, kung ikaw kasi maglilinis ng engine bay mo, pwede mo pang makita yung buong engine kung sakaling may leak, may meron kang leak ng langis, or kaya may kakaibang may iba ka napapansin na kunyari merong namumuong carbon sa isang part. Chance kasi yun na na meron kang either oil leak or air leak. So pag ginawa mo yung ikaw na nag-engine detailing, makita mo yung mga ganun, malaking bagay yun. Ngayon, ganun din naman sa kasa, no? Pero kasi magbabayad ka rito ng 581.
So, nasa sa'yo yan guys. Pero pwede mo patanggal yan. Lahat ng mga walang check, pwede mo yung ipatanggal. Unless etong dalawa, yung engine brake cleaner, yung genuine brake cleaner. Kung yung brakes mo nag-squeak o nag-iingay, ang pwede mo lang pagawa, kahit ito lang, brake cleaner. Etong stop squeal, may lalagay lang silang paste yata dyan, pagkakaalam ko. Lalagay silang paste, tapos yun ang gagamitin nila sa brakes mo para tumigil mag squeal. So, ako ba, pag yung itong Avanza namin kasi yung una may ano yan may brake squeaking or squeal. So, nung nagpa-maintenance ako ng mga gulong, yung sa wheel alignment, tapos balancing, rotation, doon ako nagpa-brake cleaning, sinabay ko na. So, yung ingay or yung squeal, nawala. Brake cleaning lang yung pinagawa ko dun. Hindi, wala na itong stop squeal na worth 701 pesos. Okay? So, kayo nang bahala dyan sa ingay sa brakes. Punta tayo sa sample number 3. Okay, sample number 3. So, gaya ng dati, lahat na may check, okay lang, tanggapin nyo na yan. Kasama talaga yan sa PMS. Wala na tayong question. Pero ito guys, so yung engine treatment ulit, nandiyan na naman. X1R engine treatment, 1,397 pesos. So, guys, pansin mo, 1,000 kilometer check-up. Lalagyan ka ng engine treatment. So, sinasabi ba nila, may chance ng medyo iba na yung performance, mahina na yung performance sa sasakyan mo at 1,000 kilometer? Baka mali yung decision natin sa pagpili ng unit na yun, di ba? Kasi sinasuggest na kagad ni service advisor at 1,000 kilometer check-up, maglagay ka na ng engine treatment. Di ba? Sorry guys, pero natatawa kasi ako sa mga ganito ng kaso eh. Tapos ito po, glass cleaner kit. So, lilinisin yan yung yung mga glass panel mo sa sasakyan. Yung windshield, yan. Tapos yung mga salamin mo sa gilid, glass cleaner. Kung may pera kayo guys, kung yung 300 pesos matitipid mo, paano ba? Kung may 300 pesos kayo guys, willing kayo magbayad para hindi kayo mapagod maglinis ng salamin, okay lang, why not? Ngayon, kung medyo nagtitipid-tipid ka, ikaw na lang maglinis sa salamin mo. May chance pa mas pulido pa yung gawa mo dun eh. Glass cleaning lang yung usapan kasi dyan guys. Okay, tapos 1,000 kilometer check-up, meron kang engine flush. So, ganun na kagad ka, may sludge na kagad yung engine mo, may chance na kagad merong sludge. Diba guys, parang negosyo eh. Parang masyadong maaga para ka magpa-engine flush at 1,000 km. So, pagpalagay na natin yung logic na, kasi pag 1,000 km, baka, alam mo yun, kasi brand new yung sakyan mo, baka medyo madumi yan kasi galing pa ng production. Di sige, kung gusto mo, di okay lang, bayad ka ng magkano ba to? 641. Pero kung ako lang guys, hindi ako magpapa-engine flush ng 1,000 km. Tapos ito pa, antibacterial Klima Fresh, 125 ml. Or ito yung sa Toyota, yung Bactalens. Mapansin nyo yan sa sa mga makikita nyo yung quotation, merong Bactalens. So, ang gagawin niya, may spray sila sa loob ng unit mo, sa loob, yung doon sa mga inupuan ng mga passengers. So may spray sila dyan, parang antibacterial, or hindi ko alam kung antiviral din, parang Lysol. So doon pa lang sa pagbanggit ko ng Lysol guys, may idea na kayo eh. Kung mag-antibacterial ka lang, babayad ka ng 1,116 sa kasa pa. Tapos para ka lang naman nag-spray ng ng Lysol.
O di sige, pagpalagay natin mas maganda, mas magaling yung ginagawa ng kasa. Pero antibacterial sa 1,000 kilometer, siguro yes, oo, kung may sumuka siguro dun sa loob ng sasakyan. Kung may nasukang bata, pwede siguro. Pero kung normal lang yung paggagamit, kunyari ikaw lang service mo sa office, back and forth, ikaw lang pasahero, so sinasabi mo may bakterya na yung sasakyan mo, ganun. I mean, ganun karami na yung bakterya ng sasakyan mo para maka magpa-antibac. So kayo guys, decision nyo yan. Sinasabi ko lang in-explain ko lang sa inyo kung ano tong mga nandirito sa quotes. Kasi ang laking gastos guys. So tingnan mo, 1,116 antibac, tapos engine flash 641. Tapos meron pa nakikita yung yung air care ba yun? Sa Toyota kasi air care yata, yung lilinisin yata yung aircon mo. May hindi ko alam kung thorough yung bubuksan yung buong yung aircon dashboard mo, lahat yung dashboard mo tatanggalin tapos lilinisin yung aircon mo. Guys, pag sinadjustan kayo nung ganun at 10,000 kilometers or 15,000 kilometers, 20,000, wag nyo tanggapin kasi masyadong maaga. Unless bumaho na yung aircon nyo, ha. Kung normal pa rin yung aircon nyo, wag kayo magpapagano, masyadong maaga. Gagastos kayo ng 3,300 yata sa pagkakaalam ko, tapos papalitan pa yung yung filter, yung cabin filter, mahal din yun eh. So, ewan ko, kung meron kayong 3,000 na okay lang naman itapon na gano'n. Eh di, sige, go lang. Pero masasuggest ko, wag niyo muna ipagawa kasi ang pagkakalam ko sa kasa, ginagawa yun after mga 30,000, 35,000 kilometers. Doon mo palinis yung aircon mo. Yung iba nga, mas matagal pa eh. Yun ang suggestion ko. Okay, so balik tayo dun sa kotse. Tapusin natin tong topic natin, okay? So tapos na tayo dun sa sa quotation ng kasa. So sasagutin natin yung question ngayon ng kung budol ba. So ganito kasi yun. Ang sagot po, depende po yun sa service advisor, kung saan tayo natapat na service advisor ng kasa. Kasi etong mga service advisor natin, may mga metrics po yan, may mga target sa trabaho nila. So kailangan po nilang bumenta dyan sa pagtatrabaho nila. So yung mga binibenta nila dyan, for example, hindi man actually benta or dinadagdag nila dun sa quotation. For example, yung engine flashing, tapos yung gas cleaner, para sa fuel injector, tapos engine detailing. Pag may mga items na sinasuggest si kasa na sa tingin mo hindi naman dapat, patanggal mo yun, guys. Hindi yun kumbaga budol yun. Negosyo yun. Kumbaga umahabol ng metric si service advisor doon, which is understandable naman kasi nagtatrabaho sila rin eh. So may metrics yan. Pero yung mga ganong instances na hindi naman karapat dapat na yung idadagdag nila, tapos ang idadahilan sa'yo sir, ma'am, para naman sa maintenance or kabubuti rin ng sasakyan mo yan ando naman tayo. Pero kung sobra-sobra naman kasi yung dinadagdag nila, 'di ba? Parang mali o parang budol yung labas. Okay? So sana pa rin kayo sa atin mga car owners, especially sa mga bago, ang pinaka-advice ko sa inyo pag sa PMS, mag-research kayo kung ano yung mga dapat gawin, ano yung dapat ilagay, ganyan. I-research niyan. Maraming nagkalat niyan sa Facebook, sa YouTube, sa Google. Ang dami niyan, guys. May daming mga tips diyan. Okay? Tapos lastly, before matapos tong video, ang tip ko sa inyo pag nagpa-PMS kayo. So, 'di ba, pag nagpa-PMS, it's either ipapaschedule mo via email or tatawag ka
pa-schedule ka or walk-in. Okay? Pag nag-email ka kasi, pag nagpa-set up ka ng appointment, ang mangyayari dyan, yung ibang kasa, sisendan ka ng email. Meron na kaagad dun quotation kung ano yung mga gagawin nila. So dun pa lang makita mo na kung ano mga pwede mo patanggal. Tapos pagpunta mo dun sa kasa, pag gagawin na yung sasakyan mo, dun may patanggal. Okay? Sa mga walk-in din dyan, pag nag-walk-in ka, tignan mo na maigi kung ano yung mga quotation nila. Pero may isang diskarte guys. Pagdating mo dun sa kasa, kunyari, regardless pala kung walk-in o appointment or naka-schedule, pagpunta mo dun sa kasa, sabihin mo lang dun sa service advisor, "Sir, ang gusto ko lang sana ipagawa sa PMS ko ngayon ay basic PMS." Pag sinabi mo basic PMS, usually, or yung tama, hindi nila isisingit yung mga pinagdadagdag nila. Kumbaga hindi nila idadagdag basta-basta yung engine flashing, hindi nila ilalagay yung car detailing, hindi nila idadagdag yun. Kumbaga yung sa basic PMS, ang mangyayari dyan, kung ano yung nasa manual booklet natin. Diba sa manual booklet natin, meron dyan yung yung maintenance, yung parang periodic table siya, na kung kailan mo gagawin dapat yung mga maintenance. For example ng for example yung tire alignment, wheel balancing, yung sa aircon cleaning, filter changing, mga ganon. So kasi andun yon sa manual. So yun ang gagawin nila ngayon pag sinabi mo basic PMS. Kumbaga yun lang yung isasama nila sa checking at saka sa maintaining. Hindi nila dadagdagan ng dapat ng yung mga binanggit ko, engine flashing, gas cleaner, engine detailing, yung mga ganon. Hindi nila dadagdag yun. So yun ang pinaka best nyong option actually, especially kung nagtitipid tayo guys. Kasi ako, personal ko, nagtitipid talaga ako pagdating sa mga PMS. Ayoko nung basta-basta idadagdag nila yung mga sinasuggest nilang items. Kasi in the long run, kung pupunta ka lang ng kasa tapos papa-PMS, tatanggapin mo, sasaluhin mo lang lahat nung sinasuggest nila, well, pinayaman mo yung kasa, di ba? Pero again, gaya nga ng sinabi ko, yung mga service advisors natin, yan, nagtatrabaho rin yan. Kaya understandable yung mga isasuggest nila. Kaya to answer the question kung budol ba, ayun nga, sabi ko nga, depende dun sa matatapat sa yung service advisor. Kasi kung yung service advisor mo kung ano-ano pinagdadagdag sa PMS mo, budol yun guys, 'di ba? So kaya ang sagot para sa question natin ay depende. So ayun guys, thank you so much kung may natutunan po kayo, pa-like and subscribe. Tapos marami pa po kaming ibang videos na i-share sa inyo about sa maintenance ng Avanza, maintenance ng sasakyan natin. Ayun, so stay tuned guys. Thank you so much.